Discipleship, engage, and rejoice. Wow, gagaling ng ating mga tagapakinig. Ako po ay naatasang ibahagi ang mensahe ng discipleship o pagdidisipulo. Since tayo po ay kabilang sa denomination ng Kamako, gusto ko lamang itanong yung mga bagay na ito kasi baka hindi pa po natin alam. What is the flagship program of Kamako? May nakakalam po ba? What is the flagship of program of Kamako? May nakakalam? Dami natin pastor dito at magiging pastor. Mukhang nakalimutan ata. Okay, sige, Ate Ash. What is the flagship program of Kamako? Church planting and discipleship. So, yan. Alam niyo na po. Alin naman ang dapat mauna? Church planting, then discipleship? Or discipleship muna bago ang church planting? Discipleship. Dahil sumagot. Talagang gustong pakinig, malaman ang kasagutan. Malalaman po natin yan sa ating pagbubulay-bulay ngayong araw. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin para makahingi tayo ng gabay sa ating Panginoon. Panginoon Diyos na buhay, na aming pinaglilingkuran. Sa araw na ito, dinadalangin namin ang iyong presensya at ang iyong banal na Espiritu na gagabay sa amin upang maunawaan namin ang iyong salita. Gamitin mo ang iyong abang lingkod upang maipahayag ang iyong salita sa araw na ito. Samahan mo kaming makita ang nais mo para sa amin. Mangusap ka, Panginoon, upang maunawaan namin ang pagdidisipulo at matugunan at patuloy na magampanan ito na naayon sa iyong kalooban. Dalangin din po namin na buksan mo ang aming puso, ang aming kaisipan sa oras na ito, Panginoon, upang matutunan ang iyong salita. Alisin mo ang anumang uri ng distraction sa aming paligid, maging sa aming sarili, Panginoon, upang tumimong ito at maging pagpapala ang iyong salita sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Na mga panahon ng pandemya, akala natin tumigil na ang ating mundo. Tama? Mga panahon, kung babalikan natin yung pangyayari ng tayo ay makaranas ng pandemya, ni halos hindi rin tayo makalabas ng ating mga tahanan. Hindi tayo makapagtrabaho. Ibig sabihin, nandun lang tayo sa loob ng ating mga tahanan. Akala natin, ang pandemya ay isang salot. Ito yung masasabi natin na bakit nagkaroon pa ng pandemya? No? Sa ating kaisipan. Yung tuloy, wala na akong trabaho. Yung tuloy, hindi na ako makapunta kung saan-saan. Nagbago bigla nung nagkaroon ng pandemya. At sa pagbabagong ito, akala natin puro negative. Pero hindi natin nakikita kung ano ang naging positibo na pangyayari dahil sa nangyaring pandemya. Alam niyo ba na isang naging positibong pangyayari ay nung magkaroon tayo ng simbahay na tinatawag. Sino ba dito yung nag-start na magsimbahay? No? Bawat tahanan, nagkaroon tayo ng simbahay. Even nung hindi natin pagpunta sa church, dahil bawal. Dahil bawal makipag-communicate sa iba. Nagkaroon ng simbahan, sabi ng ating Panginoon, hindi siya papayag na hindi maipahayag ang kanyang salita. Kaya nagkaroon ng simbahay na tinatawag, kung saan ang buong pamilya mismo ang sama-samang nag-aawitan, nagpupuri at nakikinig ng kanyang salita. Nagkaroon din ng mga church planting. Mas lalong lumaki, kaya po tayo nagkaroon, kaya po tayo ay naging district. Dahil sa panahon ng pandemya, akala ng kaawa ay hindi kikilos ang ating Panginoon. Nagkaroon pa mas lalo ng mga church planting. At ang mga church planting na ito ay hindi lang basta itinayo, kundi
Ngunit kasabay dapat nito ang paglago ng bawat mananampalataya. Mahirap naman na tayo ay mag-church planting. Wala kang tao doon. Diba? So, napakahirap. Nasabihin natin mag-church planting ako pero wala kang tao doon. So, ang mangyayari, mapabayaan ang gawain ng ating Panginoon. Kaya nga, sa mga ibang mga simbahan, magagaling sa evangelism, pero walang discipleship. Kaya naman meron tayong flagship program, ang Kamakop and ang church planting and discipleship, na kailangan natin gawin pareho. Tandaan, na kailangan natin gawin pareho. Pero ano nga ba ang disciple or disipulo? Ano naman ang disciple making o pagdidisipulo? At ano ang discipleship? Ang disciple ay isang taong binago at nagtalaga ng kanyang buhay upang maging tagasunod at nakatuon sa misyon ng ating Panginoon. Ibig sabihin, tinalaga mo, nung makakilala ka sa ating Panginoon, tinalaga mo ang iyong buhay upang sumunod sa Kanya. Ibig sabihin, a learner, kung ano ang iyong mga natututunan, yun din ang iyong ipapahayag. Pagdidisipulo, pagpasok sa isang relasyon upang tulungan ang isang taong magtiwala, magkaroon ng relasyon at lumago at sumunod kay Jesus. Yun po ang pagdidisipulo. At ang discipleship naman ay estado ng pagiging disipulo. So alam na po natin kung anong pagkakaiba ng disciple making at discipleship. Ang discipleship ay mahalaga po sa ating buhay bilang Kristiyano, bilang nakakilala sa ating Panginoon, because it is important in the church. Sabi ko kanina, maraming mga churches ngayon ang magagaling sa evangelism pero walang discipleship. Ang pagiging disipulo ay nagtutulong ng mga bagay tulad ng pagkakaroon ng positibong relasyon, encouragement, support, prayer, love, at mga bagong aral na matutunan natin sa salita ng ating Panginoon. Ang mga bagay na ito ay kailangan natin hindi dahil tayo ay Kristiyano. Dahil tayo ay isang tao. Sino ba dito ang hindi nangangailangan ng pagmamahal? Lahat tayo nangangailangan ng pagmamahal. Pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa iyong asawa. Lahat tayo ay nangangailangan ng pagmamahal. Yung kayang mamuhay mag-isa. Meron ba dito? Di ba wala? Kaya nilinaw ni Jesus sa dakilang utos na tayo ay dapat humayo at gumawa ng mga alagad. Kung babasahin po natin sa Mateo chapter 28 verse 19 to 20, ito ang popular na ginagamit tuwing magkakaroon ng Missions Month. At ang Missions Month ay tuwing October. Sabi sa Mateo chapter 28 verse 19 to 20, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Ang Diyos at Panginoong Jesus ang nagsasalita po niyan. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yan po ang pangunahing utos ng ating Panginoon sa ating mga mananampalataya. Yes, tayo ay nag-evangelize, pero nagdi-disciple ba tayo? Yes, nag-church planting tayo, pero nagdi-disciple ba tayo? Kaya nga, di ba, nagkaroon ang anak ng ACCS, ang nagpayong, di ba? Sino nakapunta sa nagpayong? By the grace of God, natayo ang nagpayong. Purihin ang ating Panginoon. Palakpakan natin siya. Dahil yan sa church planting.
Pero, may discipleship ba tayo? Ngunit, kailangan nating tiyakin na tayo ay nagdidisipulo din. Hindi na puro church planting. Hindi puro evangelize. Dapat magkaroon tayo ng desire bilang mga mananampalataya na mag-disciple din. How can we plant churches kung hindi tayo nagdidisipulo? Hindi natin makikita ang paglaki at paglago ng isang church kung walang mga mananampalatayang lumalago dahil sa pagdidisipulo. Maniwala kayo sa hindi. Karamihan dito, nung nag-start pa lang, iilan pa lang. 5, 6, 7. Pero bakit yan? Tignan niyo yung paligid nyo. Tignan niyo yung inyong mga paligid. Dahil po yan sa inyo. Palakpakan lang yung sarili. Hindi natin pagyabang, kundi pinagyayabang natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa church na ito. Amen? Amen. Hindi natin nakikita, sabi ko ang paglago ng isang church kung hindi tayo magdidisipulo. Kaya ang dapat nating priority ay pagdidisipulo. Hindi lamang ito inutos ni Jesus, ngunit siya mismo ang naging modelo. Makikita natin ito sa ating text na binasa kanina. Salamat po sa pagkabasa ng ating scripture, no? Sa Marcos chapter 3 verse 13 to 19. Paano naging modelo si Jesus para sa paggawa ng alagad o pagkakaroon ng disciple making? Una, He chose men. He chose men. Si Jesus sa kanyang ministry sa lupa, hindi nawala ang kanyang ugali, no, na pagkatawag sa mga lalaki at babae na sumama at sumunod sa kanya. In verse 13, kasama ang kanyang mga pinili. At sa verse 14, at humirang siya ng 12. Ibig sabihin po nito, hindi inayo ng ating Panginoon na gawin mag-isa ang kanyang gawain. Kung titignan natin, no? Plural ang verse 13 at verse 14. No, humirang siya ng 12. Pagkatapos ay umahon si Jesus at kaburulang kasama ang kanyang mga pinili. Kaya, hindi kailanman intensyon ng ating Panginoon na mag-isa siyang gumawa para sa kanyang Ama. Alam niya na ang kanyang panahon sa lupa ay maikli lamang at ang kanyang lakas bilang tao ay limitado. Nabanggit na naman yung pagiging isang Panginoon at tao ng ating Panginoon. Alam natin na ang ating Panginoong Jesus ay 100% na Panginoon at 100% na tao. Amen? Kailangan niyang bumuo ng isang pangkat na maglalakbay kasama niya at magpapatuloy sa kanyang gawain. Ibig sabihin, dun pa lang, pinakita na ng ating Panginoong Jesus ang isang modelo ng pagdidisipulo. Paano niya ito ginawa? Paano niya ginawa na pagtawag sa kanyang mga disipulo? Una, He prayed for the right men. He prayed for the right men. Sa aklat po ng Lucas chapter 6 verse 12 to 13, nang panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12. Sa kanila na tinawag niya mga apostol. Ibig sabihin, magdamag na nanalangin si Jesus upang pumili ng kanyang makakasama para sa gawain ng kanyang Ama. Mahalaga ang recruitment sa bawat organisasyon. Sino ba nakarinig na ng recruitment dito? No, minsan, pag nakakarinig tayo ng recruitment, ang unang pumapasok sa atin, pyramiding. Tama? Networking. Pyramiding. Nausap po yan. Grabe ang balita po niyan. No? Pag-recruit, ang unang salita na ginagamit. Maging sa
o sa gawain. Kailangan natin ang Diyos. Tandaan po natin ha, kailangan natin ang Diyos upang gabayan tayo sa pagpili ng mga taong makakasama natin sa trabaho, sa negosyo, at lalo na sa gawain ng ating Panginoon. Sabi nga, choose wisely. Kung unawain natin ang verse 12, bago pumili si Jesus ng kanyang mga tauhan o disipulo, gumugol muna siya ng makatwirang oras. Makatwirang oras. Ibig sabihin, buong gabi. Buong gabi siyang nanalangin sa kanyang Ama. Tayo, paano tayo manalangin? Hanggang amen na lang ba? Hanggang thank you Lord, amen. Shortcut ang panalangin. Pero ang ating Panginoong Yesus, model niya, no? Ang paraan ng pananalangin. Buong gabi siyang nanalangin sa kanyang Ama. Para ano? Hindi siya basta-basta nagturo. Madali lang naman talaga magturo. Oh, ikaw na rito. Ikaw yung aming president. Ikaw yung aming vice president. Ay, ikaw si ganito. Minsan, ganun na lang tayo. Pero ang ating Panginoon, hindi. Hindi siya basta-basta nagturo, kundi humingi siya ng karunungan sa kanyang Ama upang pumili ng kanyang mga disipulo. Sa pagpili ng ating makakasama, saan man yan, ipag-pray natin sa ating Panginoon. Sino po ba dito ang nagde-disciple na? Sino ba dito yung nagde-disciple na? Naku, kawawa tayo. Kaya kailangan pala talaga nating makinig. Kaya pala, kailangan talaga natin makinig sa araw na ito kung talagang gusto natin magdisipulo. Pero alam mo, karamihan sa atin ay nagdidisipulo na. Nahiya lang siguro magtaas. Paano kaya ang Panginoong Yesus ang magtanong? I-reject tayo. Diba? At sino naman ang gustong magsimula ng pagdidisipulo dito? Wala? Walang courage? Takot mag-disciple making? Pero ito ang tatandaan ninyo. Bago mo simulan ang pagdidisipulo sa isang tao, ipagdasal mo siya. May target ka. Ipag-pray mo siya. May nagsabi na bago mo ipakilala si Jesus sa isang tao, kailangan ipakilala mo muna ang tao iyon kay Jesus sa pamamagitan ng panalangin. Kaya sabi nga, hindi basta-basta. Pinagpipray. Katulad ng ating Panginoong Jesus, no? Nung dumulog siya at nanalangin, magdamag siyang nanalangin sa kanyang Ama. Tandaan natin na ang pagdidisipulo ay isang pananagutan. Kaya siguro takot kayo, no? Dahil alam nyo na ang pagdidisipulo ay isang pananagutan dahil ang commitment ninyo ay sa Panginoon at hindi sa tao. Dahil ito ay panghabang buhay na proseso. Hindi siya kung kailan mo lang gusto. Ito ay panghabang buhay na proseso. Next, He called them one by one. Paano minodel ng ating Panginoong Jesus? He called them one by one. Bagaman maikli ang panahon ni Jesus, hindi siya nagmadaling pumili ng kanyang mga alagad. Hindi siya basta-basta nagturo. Nanalangin siya at pagkatapos ay kinausap sila isa-isa. Kinausap sila isa-isa ng ating Panginoon. Ibig sabihin, mayroong personal na pagkikita ng disciple at kanyang hindi disciple. Pumunta siya sa kinaroroonan ng mga ito katulad ng pagkatawag kina Simon at Andres ng mga panahong iyon ay nangingisda. Ang magkapatid na Santiago at Juan
Pumunta din siya kay Levi at tinawag niya ito upang maging alagad niya. Sa oras na ito, paano kung tawagin ka ng ating Panginoon? Habang nakikinig ng kanyang salita, ano kaya ang isasagot mo? Sabi nila, ang pinakamabisang paraan ng pagre-recruit ay one-on-one or personal. It requires intentional. Kailangan maging intentional ang ating pagdidisipulo at pagkakaroon ng strategic behavior. Hindi yung nag-iintay lang tayo na lumapit sa atin ang tao. At may magsasabing, uy, gusto ko magpadisipulo sa iyo. Hindi po. Dapat tayo mismo ang lalapit, hahayo, kakausap, maghahanap. Ang Panginoong Yesus, ginawa niya yun. Tayong mga mananampalataya ay hindi basta-basta nagre-recruit. Yung iba, nagre-recruit para mapataas ang kanilang tawag doon sa pyramid or scam, pinapataas ang kanilang income. Di ba ganun po yun sa recruitment? Pag nasa taas ka, ibig sabihin yung mga downline mo, alam ko, no? alam ko. Nag-royal ka ba? Ano po kami, nakapasok kami ng dati na sa Mandaluyong. Nag-uno ka? Pero hindi po namin tinuloy kasi, yun nga, sabi ko nga, pag alam ni Lord na mali yung papasukan mo, bibigyan ka niya ng wisdom para tumigil. Kaya yun, nasunog yung namin, yung bahay namin sa Mandaluyong at lumipat kami dito. Pero, kidding aside, totoo po talaga. Nagagawa at gagawa ang Panginoon. Basta alam niyang mapapahamak ang kanyang mga lingkod, hindi niya pababayaan niya. Amen? Ayan, kaya alam ko yung downline. Kaya, ganun pa, no? Sa mga recruitment, nagre-recruit tayo, kailangan natin magsipag para magkaroon tayo ng downline. Kasi yung downline natin ang bibigay sa atin ng income. Alam. Siguro ikaw din, no? Ganun po yun sa recruitment. Pero, tayo, hindi. Bilang mananampalataya, nagre-recruit tayo. Ibig sabihin, upang ipakilala ang ating Panginoong Jesus. Binabahan ako doon. Ito po ang paraan ng mga mananampalataya sa pagre-recruit. Hindi po tayo nagre-recruit para magkaroon ng downline at magkaroon ng mataas na income. Tinutulungan natin silang magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Tinutulungan at ginagabayan to become mature servant of Jesus Christ. Hindi natin, kundi ng ating Panginoon. At sa hinaharap, makakasama natin sila at sila naman ang gagamitin ng ating Panginoon upang mag-disipulo. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Actually, ngayon, kinikilabutan ako. Dahil kailangan natin tanggapin bilang mga mananampalataya na tayo ay kailangan mag-disipulo. Ikalawang punto, He called them to be with Him first. He called them to be with Him first. Kailangan nating maunawaan na ang pagiging disipulo, una sa lahat, ay isang relasyon. Okay? Hindi lang tayo basta disipulo na tinawag. Katulad ng binasa kanina sa ating scripture. Ito ay isang relasyon. Kapag dinidisipulo natin ang isang tao, nangangahulugan ito na maglalakbay kayo. Maglalakbay tayo o kayo kasama ang taong iyon sa isang relasyon ng may paglago. Pag magdidisciple tayo, hindi puro chismis. Dahil ang pagdidisipulo, sabi ko kanina, ay isang proseso ng pagpapakilala natin sa ating
takes a disciple to make disciple. Bago inutusan ni Jesus ang kanyang mga disipulo na gawin ang gawain para sa kanya, inanyayahan muna niya sila na makapiling siya. Paano nga naman tayo magdidisipulo kung tayo mismo ay hindi alagad ng ating Panginoon at wala tayong relasyon sa tumawag sa atin? Masakit na katotohanan na hindi natin alam sa ating sarili kung tayo nga ba ay tagasunod ng ating Panginoon. Dahil wala tayong direct na relasyon sa ating Panginoon. Sa aklat po ng Juan, chapter 15, sinabi ni Jesus, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin." Napaka-popular po yan na verse. Hindi natin pwedeng i-shortcut ang proseso ng pagdidisipulo. Ay, na-share mo na isang beses, ay, disciple ka na ni Lord. Ito po ay mahabang proseso. Even po sa mga matagal ng lingkod ng ating Panginoon, nasa proseso pa rin po yan. Hindi po at sinabing leader na sila ng church, ay alam na nila ang lahat. Sila nang magaling. Lahat po tayo, kami, ay nasa proseso pa ng ating Panginoon. Maraming mabubuting Kristiyano ang disappointed at nabu-burn out. Bakit kaya? Lalo na sa paggawa ng disciple making. Dahil nakatutok lamang sila sa mga activities ng church. Walang paglago, walang direktang relasyon sa ating Panginoon. Ang paglago ng isang church ay hindi makikita sa dami ng activities. Tama? Ang paglago ng church ay hindi makikita sa dami ng activities, kundi sa dami na nagpa-participate at nagkukumit sa gawain ng ating Panginoon. Ang pagdidisipulo ay isang bagay na dapat gawin o isang tungkulin na dapat sundin. Kasabay nito ang kagalakan sa pagkakaroon ng paglago at malalim na relasyon sa ating Panginoon. Habang tayo ay lumalago, alam natin na may pagbabago. Tama? Sa bawat isa. Sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 5 verse 14, tayo mga mananampalataya na tayo ang ilaw ng sanlibutan. Pero, hindi niya ibig sabihin na tayo ang ilaw, na sa atin nagmumula ang ilaw. Dahil tayo lamang ang tagadala or reflectors of the light mula kay Jesus Christ. Ibig sabihin, hindi tayo mismo ang ilaw. Tayo ang tagadala, reflector ng liwanag ng ating Panginoong Jesus. Dahil siya lamang ang tunay na liwanag. Kung sa science pa, sino dito ang magagaling sa science at mahilig sa science subject? Wala kasi Paul. Sila. Wala rin pa yan. No? Sino dito yung mga, sa AstroCam. Diba? Sa science subject natin. Tayo ang buwan na sumasalamin sa liwanag ng araw. Okay? Gaya ng buwan, kailangan natin manatiling malapit kay Jesus upang magkaroon ng liwanag. Kung hindi tayo malapit sa ating Panginoon, aandap-andap tayo. Magbubundi, ano yung tawag doon? Kundi. Bundi-bundi. Mapupundi. Mapupundi, no, yung ating ilawan. Okay? Ang tanong, sa oras na ito, sa kinauupuan ninyo, nananatili ka bang malapit kay Jesus? How much time do you spend with Him? How much time? O mas marami tayong oras sa gadget? O mas marami tayong oras sa gawaing bahay? Maglalaba muna ako, mamaya na yan. Saka na ako
natin ng fellowship? O mas marami tayong oras sa negosyo? O mas maraming oras sa pagtatrabaho? Diba? Reflect po natin ang mga katanungan yan. Ikatlong puntos, He commissioned them to go for Him. He commissioned them to go for Him. Sa verse 14b and 15, bilang resulta ng ating lumalago at lumalalim na relasyon kay Jesus, we go for Him and serve Him. Okay? Matapos tayong humugol ng oras sa guro, sinong guro natin? Ang ating Panginoong Jesus. Dapat handa rin tayong humayo. Hindi tayo mananatiling tagapakinig lamang. Hindi tayo mananatiling nakaupo lamang. Dapat wag tayong pumayag na hindi rin tayo makakatayo sa harapan ng pulpito at magbigay ng karangalan sa ating Panginoon. Amen? Sabi nga, magdisipulo tayo para sa Kanya at hindi para sa atin. Turuan natin sila. Naging isang magandang halimbawa ang ating Panginoon sa Kanyang mga disipulo. Diba? Kung nagbabasa tayo ng Biblia, kasama dyan yung paglalakbay nila sa iba't ibang mga lugar. Sabay silang kumain. Naglingkod sa mga tao ng sama-sama, maging sa pagpapalayas ng mga demonyo. Paggawad ng mga himala ay nakita mismo ng mga alagad niya. Pagkatapos ay inatasan sila ni Jesus, dala-dalawa to do the ministry by themselves. Makikita po yan sa aklat ng Marcos chapter 6 verse 7 to 13. Kaya, bago ang pag-akyat ng ating Panginoong Jesus sa langit, ibinigay ni Jesus ang sa kanyang mga disipulo ang dakilang utos. Nabanggit ko kanina, ano ang dakilang utos? Saan matatagpuan ang dakilang utos? Thank you po sa sumunod. Mukhang talagang nakinig. Nag-eye to eye sa akin si Ate Nay. Sa Mateo chapter 28 verse 19 to 20. Yan po ang dakilang utos. Ibig sabihin, hindi lamang sa mga apostol na mga panahong iyon, kundi para din sa lahat ng tagasunod niya na maging sa mga bagong henerasyon. Kaya bilang mga disipulo ni Jesus, lahat tayo ay naatasang humayo at magdisipulo. Huwag tayong matakot, no? Na magdisipulo at mapagod. Dahil nangako ang ating Panginoon na siya ay sa atin saan man tayo magpunta. Sabi pa dyan sa dulo, no? Sa Mateo chapter 28, verse 20. At turo ang sumunod sa lahat na pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yan ang dakilang promise ng ating Panginoon. Kaya nga, sa wider, binibigyang diin ang discipleship. Maaari natin gamitin ang bawat small group na meron tayo sa mga kababaihan, sa mga kalalakihan, at maging sa mga kabataan. Diba? Unti-unti natin ang discipleship para sa gawain ng ating Panginoon. Ang mahalaga ay gumugugol tayo ng oras sa pagsasabuhay sa ating mga natutunan. Ang layunin po ng paglago bilang mga mananampalataya ay kailangan magdisipulo. Okay? Lumalalim ang relasyon natin sa Panginoon, ganun din sa ating kapwa. Layunin din ang magdidisipulo ang manghikayat, magpanalanginan, at magpaalalahanan sa bawat isa. Sa ating pong pagtatapos, huwag nating hayaan na sa taong ito, hindi tayo mamunga. Huwag tayong maging isang tulad ng puno na hindi namumunga. Kung iisipin natin, ilang taon na ba tayo nakakilala sa ating Panginoon? Hayaan ba natin na
sa atin hihinto ang katuruan ng ating Panginoon? Ang tunay na paglago bilang mananampalataya ng ating Panginoon ay hindi lamang sa sariling nakikita, kundi sa iba bilang iyong bunga. Ulitin ko po, ang paglago bilang mananampalataya ay hindi lamang sa sarili nakikita, kundi sa iba bilang iyong bunga. Maging hamon nawa sa bawat isa ang mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito. Muli, paano naging isang magandang halimbawa ang ating Panginoon sa disciple making? He chose men. He called them to be with him first. At ikatlo, He commissioned them to go for Him. To God be all the glory. Tayo po ay manalangin sa umagang ito. Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sa amin narinig na iyong pong salita. Nagpapasalamat kami sa muling paghamon mo sa amin bilang mga alagad mo. Sa iyong pagkatawag sa amin, Panginoon, pinapalalahanan mo kami kung ano ang aming layunin bilang isang Kristiyano. Not just being disciple, Panginoon, but to disciple. Tulungan mo kaming magampanan ang iyong dakilang utos at ang lahat ng layunin mo sa amin para sa iyong kaluwalhatian. Sa aming paghayo, Panginoon, tulungan mo kaming gumugol muna sa iyo sa magitan ng panalangin. Ipagkaloob mo sa amin ang tamang tao na aming hihikayatin upang makasama at sabay na lalago hindi lamang sa iyong gawain, kundi higit sa lahat ang pagkakaroon ng malalim na relasyon sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kaming malampasan at hindi manghina anuman ang aming kakaharaping pagsubok sa aming pagdidisipulo, Panginoon. Pagkalooban mo rin po kami ng karunungan, kapangyarihan, at lakas ng loob upang maipahayag ang iyong salita. Hindi lang sa ibang tao, kundi maging sa aming pamilya. Patuloy mo kaming gamitin upang maging ilaw at pagpapala sa iba. Tulungan mo kami na sa aming pagsunod ay hindi lamang in good times, but even when in hardship and suffering. Kakayanin namin ang lahat, Panginoon, basta kasama ka namin. At dahil sa tulong ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, magagawa po namin ang lahat ng ito. Dalangin namin, Panginoon, na matatagin mo ang aming pananampalataya sa tulong ng banal na Espiritu at sa mga salita mo na nagpapaalala sa amin na ang lahat ng aming gagawin, ginagawa ay dahil sa iyo at para sa iyo. Patuloy ka namin pupurihin, Panginoon, at pasasalamatan for your goodness, for your mercy, for your grace, Panginoon. Salamat, Panginoon. Itinataas namin ang iyong dakilang pangalan sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.